Siya ang magpapaunawa sa amin sa lahat ng iyong mga salitang hindi namin maintindihan. Hindi ka magkukulang, O God, sa pagpapaunawa, O God, ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko po, O God. Samahan mo ang bawat isa ngayong gabi, O God, upang nasa ganun, sa bawat salita mong mamumutawi, O God, ay maranasan ang iyong presensya at tumimo sa aming buhay, O God, at amin itong may sa buhay, O God. At upang ang mga taong nasa labas, O God, ay makita, O God, na Ikaw, O God, ay nananahan sa aming buhay. Ikaw ang siyang buhay na Diyos, na siyang kumukontrol sa aming buhay, O God. Lord, pakita mo ang siyang nais, O God, kung mangyari sa gabing ito. Ang iyong nais lamang, ang iyong kalooban lamang, ang siyang mangyari ngayong gabing ito. Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa, O God, upang handang tumanggap ng iyong mga salita at pagpapalaw. Upang ang iyong mga salita, ang siyang tumimo at manalay tayo sa aming buhay, O Lord. Wala po kaming alam sa iyong salita, Lord. Itago mo ako, O God, sa iyong likuran, O God. Ikaw lang, O God, ang siyang mahayag sa aking harapan, O God. At ang bawang salitang mamutawi, O God, ay maggaling lamang sa iyo. Sapagkat ako'y walang alam, O God. Gamitin mo lamang ako, O God, as an empty vessel mo, O God. Ako'y walang alam, O God. Ngunit ikaw ay malaking Diyos. Ang siyang mamumutawi, O God, sa aking bibig ngayong gabi ito. Patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa. At samahan mo, O God, ang bawat isa, O God, sa pakinig, O God, ng iyong mga salita, O God. At sila ang lahat, O God, kaming lahat, O God, ay tatanggap na iyong mga salita, pagpapala, O God. At amin itong dadalhin, O God, sa labas, O God. At ang lahat ng aming mga kasalamuha, O God, ay mababaghagian din namin, O God, ng iyong salita, O God. Maraming salamat, O God, sa gabing ito. And this is our divine appointment unto you, O God. Patuloy kami mag-focus sa iyo lamang, O God. Patuloy namin himayin ang iyong mga salitang aming pinig ngayong gabing ito. Lord, amin pong ibinabalik ang pagsamba natin sa iyo lamang. Sa iyong buktong na anak na si Jesus na aming dakilang tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. So, ayun. Kung lahat tayo ay naniniwalang malapit nang dumating ang karyaan ng ating Panginoon, narito, sinaysay niya sa atin ang kaharian ng Diyos. Ayon dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nagkasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Dadapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pagsirang tamo sa pagitan ng trigo at umalis. Dadapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pagsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi pa ka nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo ba na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Dadapwat, sinabi niya, huwag, baka pagtitipon ninyo ng mga pagsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyo magsitubo, kapwa, hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, ipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. Dadapwat, ipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. So narito, pinahayag ng Panginoon, sinabi niya sa mga tao nangaral sa magitan ng mga talinhaga, parables. At dito sa talinhagang to, malalim, hindi maiintindihan nino man, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban ng Espiritu ng Panginoon. So narito, may 7 na nabanggit na nakasaad yan. Una, ang naghasik. Pangalawa, ang mabuting binhi. Pangatlo, ang masamang binhi. At pang-4, ang kaaway. At pang-5, ang bukid. Pang-6, ang mag-aani. At ang pang-7, ang harvest time. Ang araw ng pag-aani. So, nagmarvel ang mga tao. Hindi nila naintindihan ang talinhagang sinalaysay sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Pati ang kanyang mga disipulo ay namangha sa kanyang sinabi at hindi rin naintindihan. So sila
ay nangag-usap at tinanong ang bawat isa, ano kaya ang ibig sabihin ng mga talinhagang ito? At alam ng Panginoon na sila ay nangag-usap sa bawat isa nagtatanong. At sila naglakas loob na magtanong sa Panginoon. At tinanong nila kung ano ang ibig sabihin ng mga talinhagang ito. Ano ang ibig sabihin ng magasik na ito. At ito rin naman ay sinalaysay niya. Ipaniliwanag na ng malinaw sa kanila. At matutunghayan natin ito sa Matthew chapter 13, verse 37 to 43. Isinalaysay niya ang bawat isa. Ang meaning ng bawat isa sa parabolang ito. Matthew chapter 13, verse 37 to 43. Sinagot niya ang mga tanong ng kanyang mga disipulo na hindi nila maintindihan ang parabolang binitawan niya. So narito, at siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. So yun pala, ang naghasik ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanglibutan. So yung bukid palang tinutukoy niya doon ay ang sanglibutan, word. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. Mabuting binhi, ito yung mga saints, ito yung mga anak ng kaharian, anak ng Diyos. Sino pa dito ang anak ng Diyos? Amen! Glory to God. At ang lahat ay tumanggap ng pagpapalang anak ng Diyos. Amen. So narito, ang mabuting binhi na kanyang ihinahasik ay anak ng Diyos o anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. So ang pangsirang damo, ang masasamang buto, ay ang anak ng masasama. Anak ng demonyo. So narito yung mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw dinggin ang kanyang salita at patuloy silang gumagawa ng kasalanan. Patuloy na namuhay sa kasalanan. So sila yung mga pasirang damo. Gayon din ang mangyari sa katapusan ng sanglibutan. Chapter 41, verse 41. Balik tayo sa verse 39 po. At ang kaaway na nagkasik ng mga ito ay ang dyablo. So ang kaaway pala na nagkasik, nagtanim ng buto ay ang dyablo, ang devil. At ang pag-aani ay ang katapusan. Yung pag-aani ay end of the world. So andun na yung katapusan. At ang sanglibutan at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Yung mga ani, harvester, ay yung mga anghel. Sinalaysay niya ang bawat isa. Ang naghahasik ay anak ng tao. Ang mabuting binhi ay ang anak ng kaharian o anak ng Diyos. At ang bukid ay ang sanglibutan. Ang kaaway ay si Satanas. Ang masamang butil ay ang mga anak ni Satanas. Ang mag-aani, ang mga anghel, at ang anihan ay ang end of the world. Sinalaysay niya, nilinaw niya para maintindihan ng kanyang mga disipulo, ang mga tao, ang kanyang binitawang parabola patungkol sa kaharian ng Diyos. 41, kuya. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpatisod at ang nagsisigawa ng katampalasan. So sino yung mga gumagawa ng mga nakakatisod at ang mga gumagawa ng mga katampalasan? Ang mga anak ng demonyo ay titipunin, pagkukumpul-kumpulin na mga anghel ng Panginoon. At sila ay igagatong sa kalan ng apoy. Sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Diyan na ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin, which is yung second death. Next, kuya. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. So narito, ang sabi ng Panginoon. Tunghayan natin ang kanyang salita, Matthew chapter 13, verse 37. So narito, ang tinutukoy niya palang naghahasik ay ang ating Panginoon. Siya ang naghasik ng mga mabubuting binhi. Naghasik siya ng kanyang mga salita upang ipahiwatig, ipaliwanag, ilatag ang
patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang naghahasik nga ay ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya sa kanyang salita sa John chapter 1, verse 1, "For the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Nang una pa lamang ay siya na, ang Diyos. Sinabi niya rin sa kanyang salita, John chapter 1, verse 14, "At ang Berbo, the Word, was become flesh." Ang Berbo, ang salita, ay nagkatawang tao. At atin namang itong nakasalamuha ay siya nga, ang ating Panginoon. Mulat sa pulpa ng ating Panginoon na ang siyang nagtanim ng mabubuting bunga. John chapter 1, verse 14 po yan. "At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa buktong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan." So narito, siya ang nagasik ng mabubuting buto. Mulat sa pulpa lamang, mula pa lamang nalikhain ang mundong ito. Siya na ang naandun na naghasik ng buto. Sinabi nga niya sa verse 37, Matthew chapter 13, 37 ko. "At siya ay sumagot at nagsabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao." So wala nino man naghasik kung hindi siya lamang. So wala tayong ibang aasahan, panggagalingan ng kabutihan kung hindi siya lamang, sapagkat mula nung una pa lamang ay siya na ang naghasik. So, narito naman, "At ang bukid, ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian." So narito, ang anak ng kaharian. So sino ang mga anak ng kaharian? Good seed, ika nga. Good seed. Mabubuting buto. Tayo, mga kapatid, yung mga nagpapatuloy na nagsasaliksik, patuloy na nagpapasakop, patuloy na ninanais mangyari ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So ayon sa kanyang salita, sinabi niya sa Romans chapter 8, verse 14 to 16. Kung sino ang pinapatnubayan ng Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Glory to God. At tayo narito ngayon sa gawain. Tayo ay pinatnubayan ng Espiritu at tayo, claim natin na tayo ang anak ng Diyos. Amen. So, sabi sa kanyang salita, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So ayun yung mga good seed. Yun yung mga mabuting buto na itinanim ng ating Panginoon mulat sa pulpa lamang. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkalipin. So tayo, mula nung ating siyang tinanggap, malaya na tayo mula sa Espiritu ng pagkalipin. At sa ikakatakot, dadapwat, tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup. Na dahil dito, sumisigaw tayo, Abba, Ama. So dahil dito, tinanggap natin ang kanyang Espiritu, tumanggap tayo ngayon ng Spirit of pagkupkup. Tayo ay inampon ng ating Panginoon, ng ating Ama, na tayo ngayon ay malaya nang tumawag sa Kanya, Abba, Father. He gave us the right to call us as His Father. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan bilang maging mga anak niya. At tayo ngayon bilang mga anak niya ay may karapatang dumaing. May karapatang mangusap sa Kanya. May karapatang humingi ayon sa karampatang ating pangailangan. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. So, dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, pinagkaloob niya sa atin ng Espiritu, na kung tunay nga naman sa atin siyang tinanggap, ay malalaman according sa Spirit na ating tinataglay. Sabi niya, ang Espiritu rin ang magpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo ay magpapanunay na tayo mga anak ng Diyos according sa Spirit na nanahan natin, according sa ating mga fruit, according sa ating mga gawa. Amen? Amen po ba? At ito rin, tinukoy niya rin ang mga masasamang damo o masasamang buto. Sinaysay niya ito sa Acts chapter 13 verse 10 na kung sino itong mga masasamang damo, sino itong masasamang buto na ihinyasik ng kalaban o ng kaaway. Sinabi niya dito, at sinabi, puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan
ikaw na anak ng dyablo. So narito, yung mga anak ng dyablo na ihinihasik ng kaaway. Ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. So narito, isinaysay sa atin ng Panginoon kung sino yung mga masasamang damo, masasamang buto. Which is yun, yung mga anak ng dyablo, yung mga gumagawa, nagkikreate ng strife, pagkakabahabahagi, nagkikreate ng pag-aaway, sisinungaling, lahat gumagawa ng katampalasan. Lahat ang ginagawa ay pagsuway sa Diyos. So narito, sinabi niya, ang mga masasamang damo ay ang anak ng mga demonyo. At sinabi niya rin sa, balikan natin ang text ko sa chapter 39, sa verse 39. At sinaysay niya dito, ang devil naman, ang kaaway. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. Dyablo ang nagasik ng masasamang buto, ng masasamang damo. Sumulat sa pool, nagkasik ng mga mabuting buto ang ating Panginoon. Ngunit ng mga tao ay tulog. Dumating ang kaaway at nagasik naman ng masasamang damo. At ang nagasik na yon ay ang dyablo. Ayon dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na ang dyablo ay patuloy na nagasik ng mga masasamang damo. Kaya't kailangan natin manindigan sa pananampalataya, kailangan nating magbantay, kailangan tayong mapagbatsyag sapagkat sinabi niya dito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungan, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. So ang kaaway, ang dyablo na naghasik ng masamang damo ay patuloy siyang umiikot. Patuloy siya nagtatanim ng mga masasamang damo. At kung sino ang makitaan niyang tutulog-tulog, kung sino ang makitaan niyang pinanghihinaan, sino ang makitaan niya na nanghihina spiritually, nagkakaroon ng doubt sa sarili. Which is, papasok lamang yun kapag sinantabi natin ang gawain. Kapag ikaw ay hindi nakadalo ng gawain, ikaw ay panghihinaan spiritually. At ikaw muli ay lumiban sa bawat pagliban mo ng gawain, ikaw ay pahina ng pahina. Ang apoy na daladala mo, ang baga na daladala mo nung ikaw ay dumadalo ng gawain, ay unti-unti manlalamig hanggang maging abo. At kapag ikaw ay nakita sa Satanas, kapag dumaan siya, na ikaw ay malamig, ikaw ay papasukin niya. At ikaw na ngayon, na magiging isa sa may ihahasik niya, masamang damo. Kung hindi ka magpapatuloy at kung hindi mo paglalabanan, hindi mo tatayuan ang salita ng Panginoon. So, ang dyablo, ang ating kaaway, ang kaaway ng Diyos, ay patuloy na gumagala, na parang liyong umaatungan, naghahanap ng kanyang masisilong. The devil is like a roaring lion. Naghahanap ng kanyang makakain. So, kailangan, sinabi niya sa atin, maging pagpuyat. Maging pagpuyat. Sino man ang galing sa mga trabaho, inaantok, ngunit glory to God. At pinili niya ang kaharian ng Diyos. Tumatayo siya sa kanyang pananampalataya, pinili niya na maging mahagpuyat upang mabantayan niya ang dyablo na umaatungan. Amen po ba? So kung sino man ang inaantok at pinanghihinaan, magalak tayo sapagkat ginawa natin ang part natin, dumalo tayo, natutupad ang kanyang sinasabi na kung sino ang mga mapagmatsyag ay sila ang makakaligtas sa liyong umaatungan. Sapagkat ang lahat ay patuloy ng sasaliksik ng kanyang salita at upang sa ikakatibay ng spiritual. At upang ang lahat ay tumayo, standing firm, tumayo na makisig sa harapan ng Diyos. Amen? So, ayun. At sinabi rin niya sa verse 39 ulit ko yan. Binanggit niya rin dito ang bukid, ang pag-aani. Kung paano
At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga mag-aani ay ang maanghel. So binanggit niya rito ang isa sa tauhan. Ang maanghel at ang pag-aani. So harvest time. It's harvest time. Naniniwala ba tayo na narito na tayo sa harvest time dispensation? Kasi napakarami na. Hinog na ang mga aanihin. Kaya tayo tinawag dito sa kanyang simbahan upang tayo ay pagkalooban ng kakayanan ng kanyang salita. We are here to equip tayo ng ating Panginoon bilang mga kanyang lingkod. At paglabas natin, na andyan na ang mga aanihin. Ang mga aanihin ay hinog na. So sinabi, ang pag-aani ay hinantulad niya sa end of the world. Sa harvest time. Tunghayan natin sa 2 Peter chapter 3, verse 10. Narito na ang kahuli-hulian. So bago dumating ang kahuli-hulian, tayo ay winarningan niya. Sinabi na niya lahat, binigay niya lahat ng dapat natin gawin upang tayo ay maligtas. Nasa sa atin na lang kung tayo tatayo. Ayon sa kanyang sabi. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So darating ang Panginoon na gaya ng magnanakaw. Sino man sa atin na hindi nakakaalam. Maging siya mismo, hindi niya alam. Maanghel, hindi niya alam. Ang Ama lamang nakakaalam. So kaya niya tayo, ini-equip ngayon ng kanyang salita upang maging handa. Kaya nga sinabi mga puyat, mapagbantay, mapagmatyak. Kasi darating siya. Kung paano natin binabantayan ang liyong handang lumapas sa atin, ganun din ang pagbantay natin sa kanyang pagdating. Sapagkat hindi natin mamalayan. Pwedeng ngayon din to, pagkatapos ng kawain. Pwedeng mamaya, pagtulog natin. Pwedeng bukas, pwede sa isang linggo. Ang tanong, hindi nagmamatter kung kailan. Ang tanong, handa ba tayo? Amen. Ang lahat ng handa ay magsabi ng Amen. Amen! Glory to God. Sabi niya, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnam sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So lahat ay masusunog. Hindi dapat nating katakutan ang pagdating niya. Kundi dapat kasabikan natin. Sapagkat kung tayo ay hinanda niya, kaya nga tayo dumadalo. Upang maging handa. Tayo ay hinahanda niya. Upang sa pagdating niya, ay magalak tayo, handa tayo sa lubungin natin siya. Amen? Kung sino yung mga natatakot na yun, sino yung mga natatakot mamatay, ay sila. Yung mga anak ng Diablo na patuloy na gumagawa ng mga kasuklang-suklang, mga katampalasan. Sila ang dapat matakot. Kaya walang Kristiyano nakatakot mamatay. Yung iba nga, excited pa. Pero hindi. Kailangan yung kalooban pa rin ng Panginoon yung mayari. So yun, dapat kailangan tayong mapagmatya sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tutulog-tulog ngayon at mamaya dumating siya, naiwan ka na, kapatid. Kaya examine natin ang ating sarili. Sayang yung pagdalo natin sa gawain kung hindi natin sinasamantala ang presensya ng Panginoon. Hindi natin sinasamantala ang bawat salitang nanggagaling sa Kanya. Ang salitang nanggagaling, lumalabas sa bibig ng bawat tumatayo, ay hindi nanggagaling lamang sa kanyang sarili. Bagkus nanggagaling sa Panginoon na siyang nagsusupply dito. At nasa sa atin kung gaano kabukas ang ating puso upang tanggapin ang mga salitang iyon, ang mga pagpapalang iyon bilang pundasyon ng ating espiritu at upang tayo ay nakatindig hanggang sa kanyang pagdating. Amen. So, samantalahin natin. Narito tayo sa gawain, mag-focus tayo sa Kanya. Sabi nga niya sa Colossians chapter 3, focus on things on heaven, not on things on earth. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na nasa lupa. Mag-focus tayo sa langit, sa mga bagay na nasa langit. So ano yung mga yon? Yun ay ang mga bagay spiritual. Yun ang bagay na spiritual na madadala natin sa langit.
Magpo-focus tayo sa bagay na nasa lupa. So, naandyan na. Kailangan kong magsikap. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong mag-overtime para ang aking mga pangailangan ay matustusan. Ang sahod natin ay pinagkaloob ng Panginoon ay sapat. Nasa sa atin lamang kung paano natin pagkakasyahin. Binigyan niya tayo lahat, in-equip na niya tayo. Wisdom, nandyan na. Na kung yung sahod mo, ayan lang, hindi ka pa pwedeng gumastos ng above yan. Pinagkalooban ka na ng wisdom, ngunit dahil sa katigasan mo ng ulo, patuloy ikaw gumagastos ng beyond na sa budget mo. Kaya ikaw ngayon ay nagkukulang. Kaya kailangan mo mag-overtime. So, nasan na doon? Yung sinabi, mag-focus tayo sa mga bagay na nasa langit. Kung ikaw ay nag-focus sa bagay nasa lupa, sapagkat ang bagay nasa lupa, ang kayamanan na nasa lupa, sabi nga, huwag kayong mag-impok ng mga bagay dito sa lupa. Huwag kayong mag-impok ng yaman. So, nag-overtime ka, sige, trabaho dito, trabaho dyan, para, for what? Magkaroon ng bahay na mag-ara, kotse mag-ara, para mapaghandaan ang pag-aaral ng inyong mga anak sa magandang eskwelahan. Sinabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Pagkos, ang impukin natin ay kayamanan sa langit. Sapagkat doon ay walang magnanakaw. Walang nagsisirang tanga, hindi kakalawangin. Sapagkat dito, mayaman ka, sige, nasunugan ka ngayon. Saan ang yaman mo? Ubos. Ang provider natin, ang lagi nating isipin, ang provider natin, ang ating Panginoon, siya ang pinanggagalingan ng blessings na yon na ating tinatanggap. So kapag ikaw ay nag-focus sa blessings, hindi sa giver na blessings, babagsak ka, kapatid. Kung ikaw ay nag-focus sa pera, babagsak ka. Sapagkat ang perang yon ang pinanggagalingan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay nag-focus sa Kanya, hindi ka magkukulang. Sapagkat siya ay tapat na Diyos. Hindi niya hahayaan yung anak niya ay mamamalimos dyan. Sapagkat kung tayo na nga lang na masasama, sabi ng Panginoon, na humingi sa atin ng ating anak na mabuting bagay, bibigyan pa siya natin ng masamang bagay. Kung ating anak humingi ng isda, bibigyan pa ng ahas. So hindi. Tayo, sino mga ama dito, mga father? Tayo mga may anak. Ang anak natin, nakikita nating naghihirap, namamalimos na, wala nang makain. Tayo na ama, na mayroon namang ibibigay, ay hayaan ba natin ang ating anak na maghirap, magtusa? Siya naman ay tapat at sumusunod sa atin bilang kanyang ama. Tayo pinapakinggan niya. Hayaan ba natin siya maghirap? Hindi. How much more na lang ang ating amang nasa langit? Hindi niya tayo pagkukulangin kaya't mag-focus tayo sa kanya, mga kapatid. Hindi natin kailangan mag-worries. Kailan kaya ako magkakaroon ng bahay? Kailangan ko mag-overtime para magkaroon ng bahay. Hindi. Sabi nga niya, ang kanyang kalooban ay tapat at sapat. Ibibigay niya kung ano niloloob ng puso mo, kung ano yung desire ng puso mo. Gusto mo magkabahay, ibibigay niya yon in perfect time. Huwag kang magmadali. Ang kailangan lang sa atin, sa Kristiyano, kailangan talaga patience. Maraming mga Kristiyanong nag-rush rush. Kung ikaw ay Kristiyano nagra-rush, maraming shortcut. At sa pag-shortcut mo yun, maaaring ikaw ay malihis, maligaw. At sa pag-rush mong yun, maaaring ikaw ay mahulog sa bitag. Sa bitag ng alin? Bitag ng kamatayan. Sapagkat kung tayo ay nagmamadali na makamit ang ating mga mithiin sa buhay, minimithing bagay dito sa lupa, tayo ay babagsak. Ngunit kung tayo ay nagsusumikap, nagmamadali, ayon sa ating mithiin, nasa langit, double time ika nga, nagsusumikap, makasunod sa salita ng Panginoon, tayo ay kanyang pagpapalain. Sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat. So narito, sa chapter 4, verse 41, kuya, 41 to 42, narito pa ang kanyang sinabi. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. So, sa araw ng paghukom, araw ng katapos-tapusan na, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Susuguin niya, suguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel
at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasan. So pagdating ng ating Panginoon, uutusan niya, susuguin niya ang kanyang mga anghel upang ipunin yung mga masasamang damo, yung masasamang buto, which is yung mga anak ng Diablo, yung mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng katampalasan, patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos, ay titipunin sila, igagapos sila, paghihiwalayin, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. So kung sino yung sa ngayon na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang sariling Diyos at tagapagligtas, yung patuloy na sumusuway sa Kanya, ay nakasama siya dyan. Sa titipuning gagapusin at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So kung sino yung patuloy na gumagawa ng masama, sinasabing Kristiyano siya, Kristiyano ako, pero nakikita mo ang kanyang gawa, hindi siya Kristiyano. Maliban na lang kung ang kanyang gawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So kahit sino tumayo, Kristiyano ako, matagal na akong Kristiyano, mula pinanganak ako, Kristiyano na ako. Hindi ka nakakasiguro. Maaring Kristiyano ka lang sa bibig, sa nguso, wala sa puso. Sapagkat makikita yan ayon sa iyong gawa. Kung ikaw ay mabuting buto, ikaw ay mamunga ng magandang bunga. So kung ikaw ay nag-claim na ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, makikita, kita-kita sa final kung sino yung mga yun. Amen? So kung ikaw ngayon ay tumatayo, claim mo na ay Kristiyano, lubusin mo na. Ibigay mo na lahat. Kung ano man, yung mga kinikimkim mo pa na hindi mo mabitawan. Kung ano pa, yung tinatago mo sa buhay mo, sa puso mo, na hindi mo mabitawan para makasunod lang sa Kanya. Kung ano yung mga strongholds natin sa buhay, nagpapahirap tayo sa atin para makasunod sa Kanya, bitawan na natin, ibigay na natin lahat sa Kanya. At tayo ay magsumikap na sumunod sa Kanya. Sapagkat kung tayo nag-claim na Kristiyano, dapat hindi lang sa nguso, sa puso at sa gawa. Sapagkat kung ikaw ay sa nguso lamang, ikaw ay kasali dyan sa Kanyang titipunin at igagatong sa kalan, which is the second death. So ayon dito sa Kanyang salita, sa John chapter 15, verse 6, kung sino yung mga anak ng Diyos. At kung sino at ang anak ng mga kaaway. Dito. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagis sa apoy at mga susunog. So kung sino man ang hindi nananahan sa Kanya, hindi nananatili sa Kanya, kung sino man ang sangang hindi namumunga, tatapusin, puputulin, tatapon at gagatong sa apoy. So kung tayo ay nag-claim na Kristiyano, dapat makita sa atin ang bunga. Dapat tayong manatili sa Kanya. Dapat nating tayuan sa Kanya. Kahit anong hila ng kaaway, kahit anong bangga ng kaaway, manatili yung focus. Napag-aralan natin noong nakaraan, na kung ikaw ay nag-aararo, dapat may goal ka, may focus ka. Kahit sinong bumangga sa'yo, humila sa'yo, may focus ka pa rin. Doon ka pa rin, tutungo. Kahit mahila ka dito, doon ka pa rin nakafocus, siya pa rin. Diretso ka pa rin. Ngunit kung ikaw, ipabanjing-banjing lang, kung ikaw ay Kristiyano, makamundo, na dumadalo lang, kung gusto niya, kung nasa mood, ay ikaw yung Kristiyano, pakidakit. Ikaw ay hinarangan ng mga pera, promotion, gadgets, nandiyan na lahat. Lumingin ka, wala na. Yung focus mo nasa na. At ang humilit kayo na hindi na ayon
sa Panginoon, ay hahantong ka sa kamatayan, which is second death. So kung sino yung pinapagabag ngayon ng mga ganyang bagay, naungusap sa atin ng ating Panginoon na mag-focus tayo sa Kanya sapagkat ang Kanyang kaharian ay malapit na. Sinabi niya mismo na kung sino yung mga anak ng dyablo patuloy na gumagawa ng kasalanan ay gagapusin niya at itatapon sa apoy. Gagamitin panggatong sa kalan. Naungusap sa atin ang ating Panginoon ngayong gabi na kung sino man ang kilala natin na wala pa sa Kanya, miyembro ng ating pamilya, kaibigan natin, sama natin sa trabaho, i-share natin si Jesus Christ sa kanila upang sila man din ay maligtas. Libre natin natanggap ang Kanyang salita at tinanggap natin, pinapasok natin sa ating puso. At ang salitang yon ay ating Panginoon mismo. Pinapasok natin sa ating puso, hinayaan natin siya mamuhay. Siya ang magkontrol sa ating buhay. Kaya tayo nakakaramdam ngayon ng kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Ibahagi natin mga kapatid, huwag tayong papayag. Sa atin na lang to, na tayo na lamang, hindi. Ibahagi natin mga kapatid, sapagkat kung ikaw ay may kakilala na hindi mananampalataya at hindi mo siya binahagian, kargo mo siya mga kapatid. Ikaw din ay nagkasala. Sapagkat alam mo, ang hindi niya paniniwala, ang hindi niya pagtanggap sa ating Panginoon ay maglilit sa Kanya sa kamatayan. Alam mo, ngunit hindi mo sinabi sa Kanya, hindi mo binahagi. Kargo mo siya, mga kapatid. Ikaw din ay nagkasala. Kaisa ka. Kung bakit nangyari sa Kanya yun. So kaya, kung sino man ang ating kakilala, sabihan natin, share natin ang gospel ni Jesus Christ. Sapagkat malapit na ang Kanyang kahariang dumating, mga kapatid. So lahat po ba ay handa na magbahagi ng Kanyang salita? Amen. Narinig ng Panginoon niya. At yan ay accountable na bawat isa. Ang Panginoon ay hindi daig pa niya ang computer minsan naglalag eh. Isang sabi mo lang, nakarecord agad sa Kanya. Minsan ang computer, pag save mo, minsan nagahang pa, hindi na save. Ngunit ang Panginoon, bawat bigkas ng iyong labi, nakarecord yan. Ayon sa Kanyang salita, tayo ay susukatin ayon sa lumabas sa ating bibig. Tayo ay hahatulan ayon sa lumabas sa ating bibig. Kung nag-amin tayo ngayon, accountable tayo mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, accountable tayo. So ang lahat ay handa magbahagi. Amen. Ayon dito, sa Revelation chapter 21, verse 8. Sinaysa niya rin dito kung sino yung mga masasamang damo na titipunin niya pagdating ng kanyang panahon. Revelation chapter 21, verse 8. Kung sino-sino yung mga taong to. Sinabi niya dito. Ngunit sa mga duwag, sunasan na. Sino yung mga duwag? Yun ay yung mga taong nabahagian ng salita ng Diyos. Ngunit hindi tumayo. Natakot sila dahil sa persecution. Natakot silang tumayo sa pananampalataya. Idininay nila si Jesus Christ. Nauna. Siya na ang nauna sa listahan. Mga duwag. So glory to God. At wala dito ni isa ang duwag. Lahat ay tatayo. Amen, mga kapatid. Amen. Sapagkat dapat tayong matakot kung tayo ay naging duwag sa Kanyang salita. Naging duwag tayo. Inuudyokan tayo ng banal na espiritu, bahagian mo yung kapatid. Dahil marami sila. At hindi mo sigurado kung Muslim siya o ano. Matakot ka. Ikaw na inuudyokan. Nangungusap na sa'yo. Ang banal na espiritu. Inuutusan ka na ng Diyos para gawin mo ang nais niya. Ngunit ikaw ay naduwag. Ayaw ko. Hanggang sa patuloy kang naging duwag, palayo na mapalayo sa Kanya, nangunguna ka sa listahan ng mga duwag. So kailangan maging matapang lahat, handang sumulong. Hindi pa orong ha, sumulong. Manatili sa takbuhin, pasulong, hindi pa orong. Although madapa man minsan, sapagkat pinanghihinaan, pinabagabag ng problema, patuloy pa rin kasi may focus ka nga. Ikaw ay tatayo.
iyong itutuloy ay yung takbuhin. Sapagkat ikaw ay nadapa, naduwag na, lumiis na ng landas. Sapagkat doon ay maraming persecution, maraming kaaway doon. Mahirapan ako doon. Maraming harang, maraming pahirap. Ayaw ko na. Dito na ako. Ikaw na ay naging duwag. So, be careful mga kapatid. Be watchful kung ayaw nating pabilang dyan. Kailangan natin tumayo sa pananampalataya. Naniniwala tayo na ang Diyos ang ating provider. Bakit ka matatakot? Hindi mo kailangan matakot, di mo kailangan mahiya, mga kapatid. Sapagkat tayo ay in-equip na nga. Nakarinig tayo ng salita, in-empower niya tayo, dumadala tayo ng gawain, pinag-iinit yung lahat na ibinigay niya sa atin. Mula pa lamang nang tanggapin natin siya. So wala ka nang dapat ikatakot. Sabi mo, hindi ako qualified, hindi ako marunong dyan. Ibinigay na niya, in-equip ka niya sa kaalaman. Ngunit nasa sayo lang kung paano mo i-discover. Kailangan natin magtrabaho, mga kapatid. Faith without action is dead. Sabi nga niya sa James chapter 1, verse 22. Be a doer, not only a hearer. So kung ano ang narinig natin, kailangan natin gawin, isagawa. Hindi lamang napakinggan. Okay. Okay. Amen. Nandun lang. Hanggang amen lang. Walang gawa. So useless, mga kapatid. Faith without action is dead. Sabi niya. Dadapwat, maging tagatupad. Maging tagatupad. Maging tagatupad. Kayo ng salita. Amen. At huwag tagapakinig lamang. Sa ating lahat, tagapakinig. Maging ako, tagapakinig. Sapagkat, ang naririnig ko lamang, yun siyang aking sinasabi. Tagapakinig. Ang nagmamatter dito, tagatupad. Hindi nagka-count, marami tagapakinig, kahit sino pwede makinig. Ngunit ang tinitignan ng Panginoon, kung sino yung mga tagatupad. Amen. At ang lahat ng narito ngayon, receive the blessings. Tagatupad. Amen. Tayo ay tagatupad. Amen. So, hindi nagkukulang ating Panginoon sa pagpapala sa ating buhay, sa pag-equip sa ating buhay upang makatupad sa Kanyang mga salita, makatupad sa Kanyang mga kalooban. At huwag tagapakinig lamang sa inyong dinadaya ang inyong sarili. So lahat ng mga nakarinig ng salita, nakarinig lang ng salita, ng salita ninyo, sabi niya, Kristiyano na siya. Dinadaya niya ang kanyang sarili kung hindi niya tinutupad ang kanyang narinig. Amen? So, ayon sa kanyang salita ulit, tungay natin, balik tayo sa text ko chapter 43, verse 43. Sinabi dito, kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid. So ito naman, tapos na tayo sa mga masasamang damo, mga anak ng dyablo, mga gumagawa ng katampalasan, yung mga igagatong sa kalan ng apoy. Narito naman, tunghayan naman natin kung sino yung mga matuwid. Kung magkagayoy, magliwanag ang mga matuwid, na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Ang may mga pakinig. Sino yung may mga pakinig? Amen. Ay makinig. Tungayan natin ang kanyang salita sa Daniel chapter 12, verse 3. Kung sino may mga pakinig, na nakikinig, na gumagawa ng kanyang kalooban, ng kanyang salita, narito sila. At silang pantas, yung mapantas, mga matatalino, mga wise man, ay silang na parang ningning ng langit. Sino yung mga wise man na tumutupad ng kalooban ng salita ng Diyos ay magniningning sa langit. Amen. Sino yung mga yun? Sino yung mga magniningning sa langit? Blessings, mga kapatid, huwag tayong tutulog-tulog. Sapagkat ikaw ay tulog, naiwan ka. Kaya tayo dumadalo, be attentive. Samantalahin natin ang pagkakataon nito sapagkat, mga kapatid, ito na naman. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Malapit nang dumating. Sapagkat, ang sabi niya, sa mga taong wise, matalino, patuloy na nagsasalik sa kanyang gawain, patuloy na tumatayo, ay silang magniningning sa langit. At silang magbabalik ng marami sa katuwiran, ay parang mga bituin, magpakailanman. So, amen. Kung sino yung mga handang makinig ng kanyang salita, handang sumunod, handang tumayo,
handang ituloy ang laban, tuloy ang takbuhin, mag-focus sa Kanya lamang, ay magniningning sa langit. Amen? Sapagkat malapit na mga kapatid. Sabi nga niya, maraming nauna ang nahuli. At maraming nahuli ang nauna. Hindi nagmamatter. Huwag tayong tumingin sa mga nauna na. Nauna na sila, matas na kanilang pananampalataya. Hindi nagmamatter yun kung ikaw ay nakakilala na 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, 50 years ago. Hindi nagmamatter doon. O kung ikaw ay nakakilala ngayon lamang. Hindi, huwag mong i-level yung sarili mo, yung faith mo. Mas mataas yung faith niya, mas matagal na siya. Hindi, mga kapatid. Sinusukat o tinitignan ng Panginoon ayon sa ating puso. Kung gaano kalaki ang ating puso para sa Kanya. Amen. Bago ka man, matagal ka man, hindi niya tinitignan. Ay tinitignan niya ay ang puso mo na nakapangalan sa Kanya. Amen. Sapagkat, sabi nga niya sa Kanyang salita, Matthew chapter 24, verse 13, mga kapatid. They that endure until the end, the same will be saved. Kung sino yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, kung sino yung mga nakarinig na gumawa nito, tumayo, itinuloy ang kanyang takbuhin hanggang sa finish line, they that endure. At silang pantas. Matthew chapter 24, verse 13. Kung sino yung mga nagtagumpay hanggang sa huli, nanatili hanggang sa huli, nakipaglaban hanggang sa huli, the same will be saved. Sila ang mga liligtas. Sila ang mga magniningning sa langit. Sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos na malapit na dumating. Sa Diyos lamang po ang pagpapuri. Amen. Amen. Glory to God po. Tayo po ba'y pinagpala ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Naniniwala po tayo na malapit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid. Amen. At tayo sa Panginoon sa buhay natin, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, tayo manatiling malakas na naglilingkod sa Panginoon. Amen. At gagamitin ng Lord ang buhay ng bawat isa sa bawat isa sa atin upang tayo palakasin ng Panginoon. Amen. At kung babasahin natin ang John 10:10, mga kapatid, sapagkat nalaman natin na ang kaaway ay lagi siyang may plano sa buhay natin. Amen. Ang kaaway, lagi siyang may plano upang, sabi nga ng John 10:10, tayo'y upang pagnakawan, patayin, pumuksa. Kung malalaman natin sa verse kanina, mga kapatid, ang Lord ay nagtanim na mabuting binhi. Amen. At ang kaaway, ang tinatanim niya naman ay masamang binhi. Kaya ang kaaway, ganitong ginagawa niya, mga kapatid. Gagawa siya ng lahat ng paraan upang ang plano ng Diyos sa buhay natin ay hindi mangyari. Amen. Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, tumingin tayo sa Kanya. Amen. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi natin ginawa ang part natin sa Panginoon, mga kapatid, gagawa ang paraan ng kaaway upang tayo ay hindi maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 7:20 na tayo'y manatili sa panawagan ng Panginoon. Amen? Lahat po ba tayo naniniwala, tinawag tayo ng Panginoon? Amen? Tulad ng tinawag ng Panginoon, mga maghahasi. Amen? Tayo po lahat ay tinawag bilang, marami tayo, mga laborers of God. Amen? Ang sabi ng Lord, ang anihin ay malawak na. Napakarami ng anihin. Ngunit kakaunti lang ang mga manggagawa. Amen? At gagawa ang kaaway upang ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin ay mawasak, mga kapatid. Kaya maging maingat tayo. Amen? Kaya sabi po rito sa John 15:16 na tayo ay pinili ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, God chose you. Amen? Kung pinili ka ng Panginoon, mga kapatid, wala ka dapat ipag-alala. Amen? Kasi Diyos ang pumili sa iyo at ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang pagpili. Amen? Amen? Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkapili sa iyo. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka niya. Pinili ka niya ng ano? Unang-una, binigyan ka ng buhay ng Panginoon. Amen? Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Binigyan ka niya ng mabuting binhi. At yung mabuting binhi yan, mga kapatid, tutubo yan. Amen? Sabihin mo sa tayo mo, tutubo yan. Amen? Ang mabuting binhi, pag binigay sa iyo ng Lord, mga kapatid, tutubo yan. Amen?
Pag tumubo yan, mabuting bagay yan. Amen? Pero pag masamang bagay yan, mga kapatid, magtanong ka sa sarili mo, teka lang, parang mali ata yung natanim sa akin. Baka sa kaaway yan. Amen? Kaya maging may ingat tayo kung ano itinatanim natin sa buhay. Amen? Piliin natin na kung ito ba'y galing sa Panginoon o galing sa kaaway. Amen? Ang gawa ng kaaway, mga kapatid? Nagbibigay siya ng stumbling block sa buhay natin. Ano yung stumbling block na yan, mga kapatid? Para hindi mo magampanan kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ano yung mga stumbling block na yan, mga kapatid? Yung natitisod ka sa maraming bagay. Natitisod ka sa kalungkutan, natitisod ka sa mga pagsubok, natitisod ka sa mga kung ano mga nangyayari sa buhay mo. Ba't mo nasabing nasa stumbling block ka na hindi ka na gumagawa sa Panginoon? Nakakalimutan mo na yung panawagan mo sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa kanya mo, remain in calling. Sabihin mo pa, manatili ka sa panawagan ng Diyos. Naniniwala po ba kami panawagan ng Diyos sa buhay natin? Kung naniniwala ka dyan, mga kapatid, kahit anong pagsubok kung dumating sa buhay mo, mangingibabaw ang panawagan ng Diyos sa buhay. Kahit anong problema pa yan, mga kapatid. Kahit nagkakagulo yung paligid mo. Amen? Kahit hindi ka na nauunawaan ng marami. Pero kung may panawagan ka sa Panginoon, mga kapatid, ang Lord ang papanatili sa'yo. Sa pong bagay din natutunan ko sa Panginoon, mga kapatid, kapag ang Diyos ang naglagay sa'yo, Diyos din ang mag-aalis sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, walang pwedeng mag-alis sa'yo kapag ang Diyos ang naglagay sa'yo. Amen po ba? Pag nilagay ka ng Panginoon, biglang lingkod ng Panginoon. Pag nilagay ka ng Panginoon, nagagawin mo itong bagay ito, ito yung plano niya sa'yo. Hindi ka mawawala dyan dahil Diyos ang naglagay sa'yo. Amen? Hindi ko lang matandaan yung verse na sinasabi na tayo yung mga servant ng Panginoon. Sabi mo nga, we are servant of God. At meron akong verse na nabasa na sinasabi na ginagampanan lang namin ang panawagan ng Diyos sa buhay namin. Kami mga alipin lamang, kami walang karapatan sa aming mga sarili. Ginagampanan lang namin ang tungkulin namin. Mga kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, wala tayong karapatan sa sarili natin. Ginagampanan lang natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Ano man ministry na meron tayo, ano man saan tayo nilagay ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin pag-aari yan. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Ang nais ng Lord sa buhay natin, gampanan natin yan. Tulad ng ginawa ng Panginoon, siya ay nag-asik, even ng Lord, naging example siya, mga kapatid. Naging magsasaka rin ng Lord. Amen? Naging magsasaka ang Lord sa buhay natin. Nagtanim siya sa atin. Ang nais ng Lord, yung kanyang posisyon na bilang mag-asik, ibinigay niya rin sa atin, mga kapatid. Amen? Siya ang totoong nagbibigay ng lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? Kaya wala po tayong karapatan sa mga bagay na meron tayo sa buhay. Pinagkatiwala ng Lord. Sabi mo sa akin, pinagkatiwala ng Lord yan. Amen? Kaya mga kapatid, sabi nga ng 1 Corinthians 8:9 na be careful, tayo maging maingat, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ng inyong kaliyaang ito ay maging katisusaran sa mahina. Ang gusto ko lang ipunto rito, mga kapatid, na magsiingat tayo, mga kapatid, na yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung panawagan ng Lord ay maging stumbling block tayo sa iba pa. Amen? What I mean, mga kapatid, na ang kaaway gumagawa ng stumbling block sa buhay lagi natin. Amen? And even us, kapag tayo hindi naging maingat, tayo rin ang gagamitin, Lord, para maging stumbling block sa iba. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo hindi stumbling block, kundi tayo naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, be a blessing. To be a blessing. Amen? Kaya nga, kung titignan natin, mga kapatid, sabi basahin po natin itong isang verse na ito. I believe, meron po itong pangungusap sa buhay natin. Sa 1 Corinthians, chapter 7, 17 to 24. Ito po ay may kinalaman sa buhay natin, mga kapatid. Bilang tinaniman ng Panginoon, 1 Corinthians 7, 17 to 24. Amen. Ito na lang. Ayun na. Ayon lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa. Naniniwala ba kayo may binigay ang Lord sa atin? May pinamahagi niya. May pinamahagi siya. Amen. Ayun yung kanina, di ba? Nagasi. Amen. Naniniwala ko ang pinamahagi ng Lord ay kagwapuhan ng bawat isang narito. Amen? Pag nasa Lord ka, nagiging gwapo ka. Amen? Amen? Nawawala yung malungkuting mukha mo. Amen? Pag binigyan ka ng Panginoon, tinan niyo yung mga totoong Kristiyano, yung lagi nag-iinit sa Panginoon, mga kapatid. Tinan mo yung pagmumukha niya. Di ba? Napaka-liwanag.
Amen? Yes, dito nga, sabi dito, ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Ibig sabihin yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Walang narito na hindi tinawag ng Diyos. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Amen? At ayon sa pagkatawag niya sa bawat isa, at gayon siya lumakad. Amen? Nais ang Panginoon kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Doon po tayo lumakad. Amen? Amen? At gayon ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag ba ang sino man taong tulina, huwag siyang maging ditulina. Tinawag ba ang sino mang dituli, huwag na siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay tumutupad tayo sa utos ng Diyos. Amen? Medyo malalim para sa akin yung tinatawag na tuli at dituli. Maaaring para sa akin, kaulugan nito ay ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang kinalakihan mo, ano man ang naging buhay mo sa Panginoon, o yung wala ka pa sa Panginoon, ngayon nasa Panginoon, ang mahalaga, mga kapatid, ay ang tumutupad sa utos ng Diyos. Ay nasabi ko sa James 1:22, mas mahalaga ang tagapagtupad. Amen? Hindi na isang Panginoon tayo maging tagapakinig lamang, kundi tagapagtupad. Amen? Lahat ng bagay na tunan natin dito sa gawain ng Panginoon, nais ng Panginoon, maging tagapagtupad tayo. Amen? Kaya nga hindi nasusukat kung ikay matagal na, kung ikay bago, ang mahalaga, ngayon ba'y tumutupad ka ba sa tinuturo ng Panginoon? Amen? Bayaan ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Kaya nga, remain in calling. Amen? Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag, huwag kang mag-alala. Kung maaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo nang maging malaya. Amen? Pwede ito sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Ito po yung gusto ko i-emphasize dito, mga kapatid. Sa halaga kayo binili, huwag maging alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang bawat isa ay manatili sa kalagayang tinawag ng Diyos. Amen? Kung may pagkatawag tayo sa Panginoon, mga kapatid, pahalagaan po natin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Amen? Huwag natin hayaan ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin mabaliwalas. Ang sabi sa verse 22, malaki ang pagkabili ng Lord sa buhay natin. Amen? It takes a sacrifice. Malaking presyo ang binayaran ng Lord sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Bumaba siya sa lupa, nagpakababa siya, namatay siya para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Amen? At nais ng Panginoon, hindi yan mapunta sa wala. Amen? At nais ng Panginoon sa bagay na yan, magampanan natin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Nangungusap po ba ang salita ng Diyos sa buhay natin? Amen? At sa buhay natin, mga kapatid, sabi ng Matthew 23:5-12, nais ng Panginoon na tayo hindi tinawag ng Panginoon na pakitang tao. Amen? Ngayon ng Lord na matulad tayo sa mga eskriba, sabi rito, dapat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao. Amen? Tayo hindi tinatawag na nagtatanim, hinasikan ng Panginoon, nagagawa ng mabuti, ngunit hindi. Ito'y totoo. Nasa ang Panginoon sa buhay natin. Tayo maging totoo sa harapan ng Panginoon. Kung totoo tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, kahit ang tao, mga kapatid, magiging totoo tayo sa kanila. Amen? Sabi rito, sapagkat nagkangalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga kalaylayan ng kanilang mga dami. Maaring yung panlabas na inyo. Amen? Kumbaga sa mga general, pakitaan ng mga star. Amen? Pakitaan ng mga kung ano yung dapat ipakita. Amen? At iniibig ng mga pangulong dako sa mga pigingan at mga pangulong luklukan ng mga sinagoga at pagpugayan ng mga pamilihan at mga sila'y tawagin ng mga taong rabi. Amen? Tawaging mga guro. Amen? Kaya sabi doon, datapat kayo huwag patawag na rabi sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin ang inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat isa ang inyong ama sa moto'y bagay siya ang nasa langit. Huwag kayong patawag na Panginoon sapagkat isa ang inyong Panginoon sa moto'y bagay ang Kristo. Datapat ang pinakadakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Anong sino man nagmamataas ay mabababa at ang sino man nagpapakababa ay matataas. Amen? Nais po ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Yung panawagan ng Lord sa buhay natin ay hindi ito maging pakitang tao. Amen? Kung talaga tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, makikita ang bunga. Sabi po ng John 15:16, tinawag ka ng Panginoon to bear much fruit. Amen?
Sabi rito, upang manatili ang inyong bunga, upang ang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay mibigay niya sa inyo. Amen? Kayo'y magsiayon at magsipagbunga. Ibig sabihin mga kapatid, kung pinili ka ng Panginoon, kung pinili ka, naniniwala tayo na tayo pinili ng Panginoon, tayo'y magbubunga. Amen po ba? Kaya sabi ng Galatians 6:7, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Amen? Huwag kayong padaya. Amen? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Ang Diyos ay hindi natin kayang dayain. Ang Diyos hindi natin kayang pagtaguan. Sabi mo sa atin mo, lahat ng sikreto, lahat ng sikreto ay alam ng Diyos. Lahat ng sikreto mo ay alam ng Diyos. Hindi natin kayang dayain ng Panginoon, mga kapatid. Tinan niyo mga Pariseyo, sinabihan ng Lord, banga, ano kayo? Lahi ng mga ulupong. Amen? Ang gusto nila, yung natatawag silang mga guro, ngunit sila'y pakitang tao lamang. Natatawag silang mga tinatawag ng tagapagturo ng kautusan, ngunit hindi tagapagtupad. Amen? Kaya sabi nito, a man reaps what is sown. Kaya nga, sapagkat ang lahat ng iasik ng tao ay siya namang anihin. Amen? Kung naniniwala kang inasik sa iyo ng Lord ay mabuting bagay, ang itatanim mo rin ay mabuting bagay. Amen? At sabi naman po ng 1 Corinthians chapter 10 to 15. Ito na po yung last two verse na ibibigay ko po. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Ito mga kapatid. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Amen? Sapagkat sino man ay hindi makakapaglagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang naglalagay ng ito si Kristo. Si Kristo po ang nagtayo sa lahat sa buhay po natin. Amen? Verse 12 po. Dito po malalaman natin kung lahat ng bagay nating ginagawa ay magre-remain hanggang wakas. Amen? Sabi po, datapwat, kung sino man nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang batao, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Amen po ba? Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy inihahayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Amen? Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit ang kanyang sarili ay maliligtas. Ginamay tulad sa pamamagitan ng apoy. Amen? Naintindihan po natin ang salita ng Panginoon. Lahat po ng ating ginawa sa Panginoon, lahat po ng pagtugon natin sa panawagan ng Diyos, sasalain ng Panginoon niya. Titignan kung ngayon ginawa mo ng buong puso para sa Panginoon. Titignan ng Lord kung ito'y totoong ginawa mo sa Kanya. Pag dumaan sa apoy ang lahat ng ginawa natin sa Panginoon, mga kapatid, kung ang manatiling ginto, manatiling pilak, kung ano man ang manatili dyan, mga kapatid, reward natin yan. Pero pag nasunog, mabait pa rin ang Panginoon. Sabi niya ron, nasunog lang. Sabi ron, kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Lugi yung sayang. Kaya nais ng Panginoon, mga kapatid, gawin natin ang part natin sa Panginoon ng totoo. Amen? Kasi pag gumawa tayo ng bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, masusunog lang yan. Amen? Kung ginagawa mong paglilingkod na to, Lord, pero may sama ka ng loob, hindi pala totoo sa puso mo, pero ginawa mo, sayang ang labor mo. Gawin mo na ng tapat. Amen? Gawin mo na may pag-ibig. Gawin mo na ng buong puso na may totoong pagsunod sa Panginoon. Kasi sayang ang panahon. Amen? Kaya nga, ano yung itanim mo, ay aanihin mo. Ano man itanim natin, ay aanihin natin. Pero ito yung pinakamaganda, sa harvest time. Pag yung idinarang na sa apoy, yung lahat ng ginawa natin, hahanapin ng Lord kung ano yung matitira. At ang yung matitira, pagdarang sa apoy, yun ang reward mo. Amen? Ayan, last verse po mga kapatid ay sa Galatians chapter 6, 9 to 10. Sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, at huwag kayo mga magpagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Ang Lord na nagasik ng mabuting bagay sa buhay natin, I believe walang napapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Sabi mo sa kanila mo, walang napapagod.
Amen? Sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay, ano raw po? Sinong gusto mag-ani? Sinong gustong mag-harvest? Do not be, sabi dito, do not become weary. Huwag kang mapagod. Napapagod ka? Tingnan mo, Lord, hindi siya napagod sa atin. Amen? Kung gusto mo, ang pinagpapagalo mo ngayon, hindi mabaliwala, huwag kang mapagod ngayon. Magpatuloy ka. Amen? Kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti. Amen? Magsipagawa tayo ng mabuti sa lahat. Sabi mo, take a chance. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Amen? Gumawa tayo ng gumawa ng kalooban ng Panginoon. Gumawa tayo ng gumawa ng paglilingkod sa kalooban ng Panginoon. Amen? At sabi rito, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Tingnan mo po yung katabi mo. Amen. Tingnan niyo yung katabi niyo, mga kapatid. Tingnan niyo yung nasa likod niyo. Yan. Tingnan niyo yung nasa harap niyo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kasambahay kita sa pananampalataya. At ang nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, tayong magkakapatid dito sa bahay ng Panginoon. Huwag tayong magpagod sa bawat sa paggawa ng kabutihan. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang salita. Tayo po ay magsitayong lahat, mga kapatid. Sino po ang tinawag ng Diyos dito? Itaas ang kamay ang mga tinawag ng Diyos. Very powerful ang message ng Lord sa gabing ito. I believe ang lahat ay tumanggap ng pagpapala na yan. Naniniwala ba mayroon kayong pagkakatawag sa Diyos? Lahat ang tinawag ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. At kung puso niyang itataas ang kanyang dalawang kamay bilang patunay na siya ay tinawag ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 7 verse 20, manatili po tayo sa ating pagkakatawag ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung dadalhin natin sa ating buhay na siya ang pumili sa atin, hindi tayo, mga kapatid. Tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito na halo-halo ang tao. Tulad ng narinig na salita ng Diyos, tayo po ay hinasik ng Lord, itinanim ng Lord sa mundong ito. Tayo po yung manggagawa niya. Bagamat tayo ay manggagawa niya, marami rin manggagawa ang diablo dito sa mundong ito. Pero napakabuti ng Diyos, takot siya lagi sa buhay natin, mga kapatid. Nilagay niya tayo sapagkat nais niyang tayo ay mag-harvest. Tayo ay umakay ng mga kaluluwa, ng mga kaluluwang ligaw, ng mga inaalagaan ng kalaban, nais ng Panginoon. Na tayo po ay akayin natin ang mga yun, i-win over natin sila sa pangalan ng Panginoon. Kitang-kita mo, habang ikaw ay tumutuloy, nagpapatuloy sa Panginoon, nagpapagamit, marami kang makikitang gawa ng kalaban sa buhay mo. Dahil sadyang inilagay ng Lord sa buhay natin ang mga bagay na yan, sapagkat sinusubok ng Lord ang buhay natin. Kung sino talaga tayo, kung tayo ay tapat na ba, tayo ba ay handa na gamitin ng Panginoon. Sinusukat tayo ng Panginoon, hindi sa smooth na sitwasyon, kundi sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga bagay na negatibo sa buhay natin. Na kung tayo ay tumayo, doon ipababatid ng Lord, you are my son, my chosen one. Ipagkakalob ng Panginoon, ipagkakatiwala niya ang malaking gawain sa buhay mo. Sabi ng Lord sa Luke 6, verse 46, tumatawag ka sa akin, Ama ko, ngunit hindi mo naman ginagawa ang aking mga sinasabi sa iyo. Sabi ng Lord sa Matthew 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Ama ko,
ay anak niya, kundi yun lamang gumagawa ng kanyang kalooban. And I believe, ang lahat ng nakataas ng kamay na yan ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon sapagkat sila ay mga tunay na anak ng Diyos. Nagpo-focus sa panawagan ng Diyos. Inako niya ang kamatayan para ikaw ay piliin niya. Para isalin sa iyo ang iiwanan niyang ministeryo dito sa lupa. Tayo yung takapagmana, tayo po yung mga seed na tinanim ng Lord sa mundong ito. Kumikilos tayo, nagpapagamit. Hindi tayo natutulog, tayo napapagod, sabi ng Panginoon. Huwag mong sabihin, magsasawa ka sapagkat ikaw ay pinili ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tunay na pinili ng Panginoon. Bagamat kung minsan nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng puyat. Ngunit hindi siya hihinto sa pinapagawa ng Panginoon. Sabi ng Lord sa Matthew 9 verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kunti lamang yung mga manggagawa ng Panginoon. Kung isa ka doon, na I believe, lahat po tayo narito. Dahil ang sumasang-ayon tayo sa mamagitan ng pagtaas ng ating kamay, na tayo ay mga manggagawa ng Panginoon na tinanim niya sa mundong ito upang tayo ay tumayo, para tayo ay magpagamit, sumunod sa Kanya. Lord, lalapit kami sa iyo sa oras na ito sa mamagitan ng panalangin. Mga kapatid, kung tinatamaan ka ng salita ng Diyos, Lord, salamat dahil tinatamaan kami ng salita mo, Panginoon. Nagpapahiwatig, Lord, na nais mo kami, Panginoon, na mahalin ng mahalin, O God. Nais mo, Panginoon, O God, na mabuksan kami, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, O God, ng lakas. Upang, Lord, magpatuloy kami, Panginoon. Dahil, Lord, naniniwala kami, hindi namin kaya, Panginoon, magpatuloy na maglingkod sa iyo kung wala kang salita sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat araw na ginawa mo sa buhay namin, mananaig ang iyong salita. Ang mga salita, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, O God, ng comfort sa amin. Ang comfort na yan, Lord, na, Lord, tumatagos sa aming mga puso. Pagkaman, Lord, kung minsan masakit, pero Lord, pansamantalang sakit lamang, Panginoon, ang idudulot niya. Pagkatapos niya, kaligayahan, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, ang idudulot ng salita ng Diyos. Lord, narito po kami, Panginoon, lahat. Mananalangin kami, Panginoon. Lalapit namin, Panginoon, ang lahat ng suliranin namin, ang lahat ng pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, marinig namin, Panginoon, yung salita. Sa Luke 6 verse 46, sinasabi mo, Panginoon, tumatawag nga kami sa iyo, Ama ko. Ngunit hindi naman kayo sumusunod sa aking mga sinasabi. Lord, marami kami, Panginoon, na hindi nasusunod sa iyo. Narinig namin, ngunit, Lord, naging buhay sa buhay namin, Panginoon, sapagkat hindi namin sinunod. Lord, kung kami ay naghina, kami po, God, ay nagkasala, nagkulang sa iyo, Panginoon. Narito yung mga buhay namin, Lord God. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Sige, mga kapatid, we have to pray individually. Batid ng Diyos kung ano yung buhay mo, kung ano yung puso mo sa oras na ito. Ilapit mo sa Panginoon. Kung hinihipo ka ng banal na Espiritu ngayon para magsisi sa mga kakulangan mo sa Kanya, why don't you step forward and say, Lord, forgive me. Sige, mga kapatid. Pray to God right now. Narinig mo ang salita ng Diyos. Marami kang narinig na salita ng Diyos. Marami ka rin hindi na tinupad sa salita ng Diyos. Narinig mong ikaw ay maging malaya sa pagbibigay, sabi ng Lord. Pero ilang milyon lang beses mong narinig ang salita ng Diyos. Ngunit hindi mo tinutupad ito. Sabi ng Lord, humayo ka. Dahil hindi naman sarili mo ang gagana dyan, kikilos, kundi ako, ang aking banal na Espiritu. Hindi mo alam yan, sabi ng Lord.
Pero ako ang magsusupply ng kaalaman mo, karunungan mo. At sasabihin mo, nais ang Panginoon sa buhay natin na tayo ay sumunod at gumanap sa sinasabi niya. Panginoon, sa oras na ito, batid ko, O God, lahat po kami ay nangangailangan ng pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kakulangan. Kakulangan, Panginoon, dahil marami kaming inintindi, Panginoon, sa buhay namin. Kuminsan nakasentro kami sa buhay namin. Kuminsan, Lord, iniintindi namin yung mga paligid namin. Kung kaya't, Lord, nadadapa kami. Nadudulas kami. Napipilayan kami, Panginoon. Pero lais mo, Panginoon, sa oras na ito, na mag-focus kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang tumawag sa amin. At ang panawagan mo yan, Panginoon, ay hanggang sa dulo, Panginoon, ng buhay namin. Hindi lamang mo kami tinawag sa isang taon, Panginoon. Hindi mo kami tinawag, Panginoon, base sa kontrata, Panginoon, kundi, Lord, base sa commitment, base sa pagkakapili mo, Panginoon, sa buhay namin. Dahil, Lord, kayo ang Diyos na nakakabatid higit pa sa amin. Sa napakalaking pribileyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay gamitin mo at piliin mo upang, Lord, maging pagpapala sa mga tao wala pa sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, O God, na baguhin mo ang mga puso namin sa oras na ito. Linisin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang. Na kung minsan, Panginoon, O God, nakakaranas kami, Panginoon, ng kunting problema lang, bumibigay na kami. Nagiging salot na kami, Panginoon, sa lipunan. Nagiging kasiraan na kami, Panginoon, sa iyong katawan. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patid niyo yung puso namin. Kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo na may kababahan ng loob. Inihahayag namin, Panginoon, ang aming mga kakulangan, ang aming mga pagkakasala, ang mga nagawa namin, Panginoon, na kapalpakan. Na, Lord, hindi kami naging tapat sa iyo, Panginoon. Nagkaroon lang kami, Panginoon, ng kunting problema, O God. Bumagsak na kami. Kunting problema lang, Lord. Marami na kami, Panginoon, na sinabing against sa iyo, Panginoon. Against sa iyo in the sense, Lord, na kung ano yung sinabi namin, ikakasira ng aming mga kapatid sa iyo, ay nilabanan ka na rin namin, Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita. Panginoon, humingi kami ng tawad sa oras na ito. Nais namin magpagamit sa iyo. Nais namin, Panginoon, O God, na tularan ang ginawa mo, Panginoon, na hindi ka nagsawa hanggang kami, Panginoon, ay maakay mo sa iyong paanan. Mangyari din, Panginoon, sa buhay namin, na hindi kami magsawa, Panginoon, na hanapin yung pinapahanap mong mga kaluluwa. Ayaw mo, O God, na gamitin mo ang buhay namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malaking puso, Panginoon, sa mga kaluluwa. Maraming kaluluwa, Panginoon, na nasa ligid namin, inihain mo. Ngunit, Lord, nagiging bulag kami sapagkat, Lord, iniintindi namin, Panginoon, yung mga kahinaan namin. Iniintindi namin, Panginoon, yung mga magmundong buhay namin. Inuunaman namin, Panginoon, yung mga comfort zone namin, Panginoon. Kung bakit, Lord, nakakalimot kami sa iyong panawagan sa buhay namin. Lord, nangangailangan kami ng pagbabago. Baguhin niyo po, Panginoon, ang iyong mga puso. At Lord, marami nang minsan sa buhay namin na naranasan ka namin, Panginoon, na nung sumunod kami, ipinakita mo, Panginoon, kung gaano ka katapat sa buhay namin. Lord, nagsisisi kami kung bakit isang beses lamang, Panginoon, na kami nagkaroon ng problema. Nilimot ka na namin, Panginoon. Hindi na namin inintindi, Panginoon, yung
faithfulness mo sa buhay namin, yung katapatan mo sa buhay namin. Sumuway kami agad sa iyo, Panginoon. Lord, patawad. Patawad, Panginoon. Ang mga salita mo, Panginoon, na narinig namin sa gabing ito, Panginoon, O God. Ay ginamit mo, Panginoon, para batuin kami sa aming mga pagkakatulog. Para batuin mo kami, Panginoon, sa aming mga kalikuan. Para batuin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Hanggang kami, Panginoon, ay magising. At naniniwala kami, Panginoon, ginising mo kami sa gabing ito, Panginoon. Wala nang patulog-tulog sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. Lord, ang tunay mong tinawag ay tinawag mo simula pa noon hanggang sa huli ng kanyang buhay, Panginoon, ay tinawag mo siya. At mananatili, Panginoon, yung pagkakatawag mo sa Kanya. At yan ang gagamitin mo, Panginoon, upang siya, Panginoon, ay makapagpatuloy, O God. Walang bibihag sa Kanya sapagkat Ikaw mismo, Lord, ang tumawag sa amin. At Lord, sa oras na ito, sinasabi mo, O God, na malawak, Panginoon, yung aanihin namin. Pero Lord, kahit kami dito, O God, mabibilang nyo lamang sa iyong daliri, Panginoon. Nagpapatunay, Lord, kunti lamang kami na mag-aani, na mga hahanap, Panginoon, na mga kaluluwang nariyan, Panginoon, na handa na magbalik loob sa iyo. Ngunit, Lord, nasaan kami kuminsan? Nababaliwala namin, Panginoon, yung pangungusap mo sa amin. Sapagkat, Lord, ayaw namin sumunod. Nahihiya kami, Panginoon. Sinabi mo, O God, sa Luke 6:46, once again, O God, tumatawag kami na Diyos Ama, Diyos Ama. Pero hindi naman namin sinusunod ang sinasabi mo sa amin. Lord, humingi kami ng tawad. Ayaw mo, Panginoon, sa ikinatiwala mo, kung sa tingin namin malit na bagay, ay mangyari, Panginoon, na pagkatiwalaan mo kami at kami mapapagkatiwalaan. At pangako mo, Panginoon, sa Luke 16:10, na Lord, palalakihin mo, Panginoon, pararamihin mo, Panginoon, ang iyong pagkakatiwala sa buhay namin. Lord, kami mga katiwala lamang. Wala kaming pag-aari, Panginoon. At hindi naman kailanman aariin namin pag-aari namin. Sapagkat lahat ng bagay na ikinatiwala mo sa buhay namin ay ikinatiwala mo sapagkat, Lord, napagkakatiwalaan kami. Ngunit kung hindi kami pagkakatiwalaan, maaaring kukunin mo, Panginoon, at ibibigay sa pagkakatiwalaan. Lord, hindi kami papayag sa oras na ito. Kami, Panginoon, O God, tatanggapin namin, O God, ang iyong covenant. Aming kasunduan, Panginoon, sa oras na ito, na kami tinawag mo, Panginoon. Kayo mismo, Panginoon, ang tumawag sa amin upang gawin ang nais mo at kalooban mo. Lord, we pray right now in the name of Jesus. I pray, Lord, na sa bawat nangihina, na sa bawat nagkukulang sa Panginoon, na sa bawat kapatid na kung minsan maraming observation sa kanyang buhay, pinipili niya ang complacency sa buhay instead na maglingkod sa Diyos at magpagamit. Lord, I pray in the name of Jesus. Sa oras na ito, sa oras na ito, Panginoon, oh hallelujah, oh God, katagpuin mo, Panginoon, ang kanila mga sinasabi sa iyo.
At mga nilalapit nila sa Panginoon sa iyo, O God. Taos-puso kami lumalapit sa oras na ito, Panginoon. Baguhin niyo kami, O God. Baguhin niyo po ang aming mga puso. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalakasan, katapangan, Panginoon. Lalo tumayo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at sumunod sa iyo. Magpagamit sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ito yung kaparaanan mo, Panginoon, para katagpuin ang aming mga pangangailangan habang kami sumusunod sa iyo. Habang kami, Panginoon, ay nagpapagamit at sumusunod sa iyo, Panginoon, Lord, ang iyong biyaya ay sapat para sa amin. Habang kami sumusunod, Panginoon, O God, kinakatakbo mo yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Ito yung pinapagawa mo sa amin, yung sumunod sa iyo, mag-focus sa iyo, manatili sa iyo, Panginoon. Ang mga pangangailangan namin ay hindi namin iniintindi, kundi ikaw ang nag-iintindi nun, Panginoon. Ang sinasabi mo sa amin ay mag-focus kami sa iyo, sumunod kami sa iyo, manatili kami sa iyo. At ang lahat ng bagay na pangangailangan namin, Panginoon, ay iyong ipagkakaloob, O God. Salamat, O God. Naniniwala kami, Panginoon. Minsan pa, O God, ay tinuruan mo kami sa gabing ito. Lalakad na kami, Panginoon, na may pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, ano man yung tahakin namin sa mundong ito, para sa iyo, Panginoon. Bilang paglilingkod, Panginoon. Lord, hindi lamang buhay namin paglilingkod, ngunit, Lord, buhay na namin, Panginoon, ang paglingkuran ka, O God. Salamat, O God, sa napakalaking pribilehiyo na binigay mo sa amin, na ikaw ay paglingkuran namin. Paglingkuran namin ang buhay na Diyos, ang hari ng mga hari, ang makapangyarihan sa lahat, na walang hiigit sa Kanya. Ang Diyos na lumikha sa amin, ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na provider namin, ang Diyos na nag-heal sa amin, ang Diyos na kumakatagpo ng mga pangangailangan namin. Lord, maraming minsan sa buhay namin na naranasan namin, Panginoon, ang pagpapala mo. Dalangin ko, O Diyos, para sa bawat isa, Panginoon, na narito, na yun ang manaig sa kanilang buhay, maging sariwa sa puso't isipan namin, Panginoon, kung paano kang kumikilos sa buhay namin, kung paano namin naranasan ang dakila mong presensya, kung paano namin naranasan ang dakila mong kapangyarihan sa buhay namin. Yan, Panginoon, ang magbabangon sa amin. Lord, sama-sama kami, Panginoon. Tulad ng magaganap, Panginoon, sa gabing ito, O God, hawak-hawak kami ng kamay, Panginoon, bilang pakikipag-isa namin. Maghahawak-hawak tayo ng kamay, mga kapatid, in the name of Jesus. We are more stronger when we bind together in faith. When we come together, we have the stronger power. God has given us a power individually. But when we unite together, when we bind that power together, we become a stronger power. Lord, we bind our faith in the name of Jesus right now. And we pray, O God. Lord, winawakasan namin, Panginoon, ang panghihina. Winawakasan namin, Panginoon, ang gawa ng kalaban sa buhay namin. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. At Lord, lalakad kami simula sa gabing ito, Panginoon, na may pagsunod sa iyo, Panginoon, O God, na hindi namin kayang gawin, kundi ikaw lamang, Panginoon, na may kaya. Susunod lamang kami, Panginoon, na magpupukus kami. At mangyayari ang nais mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, nakikipag-isa kami, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, na sabihin namin sa aming mga labi, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nabubuhay sa amin. Ikaw ang pumili sa amin.
Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang lahat sa amin. And this is our prayer in Jesus' name. And all the people of God will say, Amen. Praise the Lord.